palakpakan. Palakpakan ang mga dilawan, mga pulawan. Congratulations at napa-impeach ninyo sa House ang Vice President Duterte. Ngayon, there are few points with regard to this na impeachment. Una, meron tayong nag-confirm na kongresista na dating bata at tauhan ni Speaker Martin Romualdez at alam na alam niya ang kalakaran dyan. Ang sabi ng kongresistang ito, walang ni isang desisyon ang Speaker or ng House na walang alam at hindi aprobado ng Presidenteng Marcos Jr. So, kung ano man ang nangyayari sa House, hindi imposible na may kinalaman ang Presidente. Kaya nga, nung nanawagan si Marcos Jr. na sinabi niya na itigil na yan, kung ibabase natin sa sinabi ng isang kongresistang ito na dating bata ni Speaker Martin Romualdez, hindi malayo na hindi totoo yung kanyang sinabi. Second point, binaliwala ba ng Marcos Jr. ang panawagang Peace for Rally ng Iglesia ni Cristo? Walang ibang hangarin ang Iglesia ni Cristo kundi ang kapayapaan, pagkakaisa at unahin ang taong bayan kaysa sayangin ang resources, pondo, pera ng taong bayan dito sa impeachment na ito. Ang pinagbasihan ng rally ng Iglesia ni Cristo ay yung panawagan ni Marcos Jr. na ngayon ay kukumpirmahin natin ayon sa kongresista na isa palang huwad. Ibig sabihin, niloloko pala tayo ng presidenteng ito. Kunwari ito yung sinasabi niya, pero itong ginagawa ng kanyang mga galamay. Ngayon, ang tanong natin dito, isa ba itong tahasang pambabastos sa panawagan ng Iglesia ni Cristo sa kapayapaan ng bawat Pilipino? Ang sabi nga ni Marcos Jr., very divisive ito. Nagdudulot lang ito ng hindi pagkakaunawaan at pagkakahiwa-hiwalay ng Pilipino. Pero sa panahon ngayon, sa oras na ito, bumoto ang 215 na lawmakers out of 102 na kailangan para sa impeachment. Hindi ko tuloy may alis sa aking isipan, magkano ba ang naibigay dito sa 203 ng mga lawmakers na ito? Kasi kung tutuusin, akala ko ba uunahin natin ang problema ng taong bayan? Pero bakit bumoto sila laban sa impeachment dito kay VP Sara? Ngayon, pangatlong punto ang sasabihin, hindi rin naman magpupurso yan sa Senado. Teka, baka nakakalimutan natin sa BICAM, o diba? Ang sabi ni Senator Robin Padilla, haharangin niya, gagawin niya ang lahat para hindi matuloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. At ganun din sila Senator Bato, sila Senator Bongo. Kung tutuusin, meron tayong mga Duterte aligned na mga senador. Pero minsan na rin nating napatunayan na hindi po yan naging matagumpay dito pa lang sa BICAM. Kung ating makikita, lantaran at tahasang kinontra ng mga Duterte aligned senators
itong BICAM na ito. Pero anong nangyari? Nagwagi pa rin itong mga tambaluslos group. So, kung doon tayo bumabase, hindi malayong mangyari, dahil syempre sa usapin ngayong magkano ba? Magkano ba? So posible, hindi ko sinasabi na mababayaran ang mga Duterte aligned. Sa tingin ko, doon sa mga hindi Duterte aligned senators, may posibilidad na dahil ang iba sa kanila ay re-electionist, ang iba sa kanila ayaw na lang sa gulo, mapasama lang. Nakita nyo naman ang nangyari sa media. Dati sabi nila ayaw nila sa Marcos, never again, pero ngayon together again dahil nagkaroon tayo ng mga biktima, o nagpakita sila ng isang biktima, SMNI, napatahimik, nagurgor, ayaw nilang matulad doon. Kaya yung mga media ngayon, hag sila dito sa administrasyon nito. Ganon din ang mangyayari sa House at saka sa Senado. So ngayon pa lang, hindi malayong mangyari na magpupurso yung impeachment laban kay VP Sara. Ang tanong natin ngayon, talaga bang minaliit ninyo ang call ng INC para doon sa Peace for Rally? Abay, nananawagan kami kay INC leader na si Manalo. Mukha yatang minaliit yung 1.5 million ninyo. Baka siguro kailangan ninyong magpadala na ng buong congregation, buong miyembro ng INC. Mukha yatang minaliit at mukha yatang pinolitiko, Dahil siyempre, ako naniniwala na hindi political yung rally na yan. Nanawagan ng iglesia, regardless, para sa pagkakaisa, ayon sa panawagan ni Marcos Jr. noong 2022, na dapat tayo magkaisa. Dahil ang pagkakaisa ay tungo sa kaunlaran ng bayan. Pero ano nangyari ngayon? Mismong Pangulo, tila yata ginugoyo ang taong bayan. Aba, ano kaya ang magiging action ng Iglesia ni Cristo dito? Syempre, ng taong bayan. Dahil ang nakikita natin, halatado, as we can see, yung ginawa nila ngayon sa House, hindi malayong mangyari din sa Upper House. So ngayon, papayag ba tayo na gani-ganituhin na lang ang Pilipinas, babuyin, gaguhin ang taong bayan? Sabi nila, marami raw ang sumusuporta sa Marcos administration. Pero kitang-kita, maraming galit. Nananahimik lang, pero it manifested, or it also, we can see from the social media, from the reactions of the people, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, marami tayong nakikita na galit na ang taong bayan, na walang magawa because they are very powerful. They already sent a very clear picture and message to every one of us. Wag na wag kang babangga sa kanilang interest, otherwise meron kang kalalagyan. Ang tanong, papayag po ba tayo? INC, Katoliko ka man o kung sino ka man yan, papayag ba tayo na ginaganito ang bansang Pilipinas?